Magandang araw sa inyong lahat, mga bata! Isang makulay na araw ang pagsasamahan natin ngayon. Ako si Teacher Levin, ang inyong guro sa kindergarten na malikhain at masayahin. Ako ang makakasama niyo araw-araw para turuan kayong magbasa, magbilang, maging malikhain, at mabubuting mag-aaral. Alam kong handang-handa na kayo, kaya tara na, sabay-sabay tayong matuto dito sa Kindergarten! Pangangalaga sa sarili at katawan, pagtulong sa magulang sa gawaing tahanan, at pagiging responsableng mamamayan. Lahat yan dito matututuhan. Kahit wala ka sa paaralan, marami pa rin kaalaman. Halina sa kindergarten, ito'y puno ng kasiyahan. Ano pang hinihintay? Isama mo na rin si nanay at tatay. Sa'yo'y aking alay, edukasyon at tagumpay. Marami tayong bagay na nakikita sa ating kapaligiran. Gamit ang ating mga mata, nakikita natin ang kulay, hugis, at laki o sukat ng mga ito. Katulad dito sa aking paligid, nakikita natin ang iba't ibang kulay ng mga bulaklak. Pati na rin ang hugis ng mga dahon. At iba't ibang laki ng mga prutas. Dito naman, mayroong iba't ibang hugis ng mesa. At iba't ibang kulay ng mga upuan. Nakatutuwang makakita ng iba't ibang mga bagay. Naaalala pa ba ninyo ang mga bagay na kulay dilaw na ating iginuhit noong nakaraan? Kayo mga bata, anong ginuhit nyo noong nakaraan? Sigurado akong napakaganda rin yan. Kahon? Para sa akin? Ano kaya ang laman nito? Tingnan natin. Ano kaya ito? Isang lapis. Kailangan natin ito upang makapagsulat tayo. Ano naman ito? Tasa. Kailangan natin ito para may paglagyan tayo ng ating inumin. Ano naman ito? Ito'y mga pangkulay. Kailangan natin ito upang makulayan ang ating mga iginuhit. Ano naman ito? Isang kutsara. Kailangan natin ito para isubo ang ating pagkain. Ito kaya? Ito ay isang plato. Dito natin nilalagay ang ating pagkain. Ito. Ito ay isang notebook. Kailangan natin ito dahil dito natin isinusulat ang mga aralin.
Alin sa mga bagay na ito ang ginagamit natin sa pag-aaral? Ang mga bagay tulad ng lapis, pangkulay, at notebook ay ginagamit natin sa pag-aaral. Alin naman sa mga bagay na ito ang ginagamit natin sa pagkain? Ang mga bagay tulad ng tasa, kutsara, at plato ay ginagamit naman natin sa pagkain. Pinagsama-sama natin ang mga bagay ayon sa kanilang gamit. Mga bagay na ginagamit sa pag-aaral at mga bagay na ginagamit natin sa pagkain. Halika mga bata, maglaro muna tayo gamit ang mga bagay na nakikita natin mula sa loob ng kahon. Hanapin lamang ang larawan na kapareho nito. Lapis. Alin sa mga larawan ang kapareho nito? Ito ang magkapareho. Ang dalawang lapis ay parehong mahaba. Pangkulay. Alin naman sa mga larawan ang kapareho nito? Ang dalawang pangkulay na kahel ay magkaparehas. Ngayon naman, ituro mo ang larawan na kapareho ng notebook. Ito ang kapareho niya. Ang dalawang notebook naman ay hugis parihaba. Bukod sa parihaba, marami pa tayong ibang hugis gaya ng bilog, tatsulok, at parisukat. Iguhit natin sa hangin ang mga ito. Bilog, tatsulok, parisukat, at parihaba. Sigurado akong nahanap niyo ang katulad ng bawat bagay na aking ipinakita. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko ng 3 stars! Ngayon naman, makikilala natin ang batang si Cesar, isang mag-aaral sa kindergarten gaya nyo. Ngunit siya ay hirap magsulat at walang tiwala sa sarili. Magawa niya kayang humingi ng tulong sa iba para gumaan ang kanyang pakiramdam? Buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan. Kaalaman, kasiyahan, hatid sa atin ang ating aklan na kaibigan. Ihanda ang inyong mga tenga at lawakan ang inyong imahinasyon. Dahil ang kwento natin sa araw na ito ay pinamagatang si Cesar at ang Mahiwagang Lapis. Ito ay isinulat ni Michelle Yasmin L. Leonon, iginuhit ni Gary S. D. Lopez at iniayos naman ni Jonathan Ives P. Cruz. Lunes ng umaga, sa loob ng silid-aralan ay magsisimula na ng klase. Parang ako lang ang naiiba sa lahat ng mga bata. Kinakabahan ako. Bulong ni Cesar sa sarili. Magandang umaga sa inyong lahat. Ihanda na ang lapis at papel at tayo ay magsusulat na.
Lalong bumilis ang tibok ng aking puso pagdating ni teacher. Cesar, may dala ka bang lapis? Gusto ko sana sabihin kay teacher na wala akong dala. Pero sigurado, gagawa siya ng paraan para magkaroon ako ng lapis. Opo, teacher. Meron po akong lapis. Ang mahina kong sagot. Baka mapagalitan ako ni teacher kapag hindi ako nagsulat. Tinitingnan ko ang mga kaklase ko. Ang bibilis at ang gagaling nilang magsulat. Bakit ako? Hindi ko kayang magsulat. Hahawakan ko pa lang ang lapis ay mali na agad. Tinititigan ko na lang ang aking lapis at unti-unti kong ipinikit ang aking mata. Tutulungan kita, sabi ng masayahing tinig. Sino ka? Tanong ko. Ako ang tutulong sa iyo. Isang nakatutuwang lapis ang aking nakita. Hawakan mo ako, ang sabi ng lapis. Sige, sagot ko. Gumaan ang aking pakiramdam. Para akong dinuduyan at lumilipad sa langit. Habang hawak mo ako, ay kakayanin mo nang isulat ang lahat ng maisip mo. Ha? Totoo ba yun? Hindi ako marunong magsulat. Kumuha ka ng papel. Isulat mo na ang gusto mo. Sinubukan kong isulat ang aking buong pangalan. Cesar A. Lian. Naisulat ko na nga. Ang galing! Noon ay kahit letrang C ay hindi ko kayang isulat. Naniniwala ka na ba sa akin? Nakita kasi kita na malungkot dahil hindi ka marunong magsulat. Gusto kitang tulungan. Sige, tulungan mo ako. Gusto kong matutong magsulat. Kailangan ay may kamay na hahawak sa akin para ako ay magamit. Ako ay may pambura at tinatasahan din. Kapag ako ay tinatasahan, unti-unti rin akong mauubos katulad ng ibang lapis. Ibig sabihin ay sandali lang tayo magkakasama? Oo, ganun na nga. Kailangan mong matutong magsulat bago ako maubos. Naging masaya ang bawat araw ni Cesar gamit ang mahiwagang lapis. Napansin ito ng kanyang guro, kaya lagi na rin siyang napupuri. Magaling nang magsulat si Cesar. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag marunong kang magsulat. Naku, malapit na palang maubos ang aking lapis. Ayaw ko lang bumalik sa dati. Gusto ko nang matutong sumulat. Susubukan kong gumamit ng ibang lapis. Baka naman kaya ko na. Iisipin ko lang na kaya ko ito. Hirap pa rin ako. Hindi ko pa rin kaya. Nagkagawa ko lang magsulat nun dahil sa iyo. Pero kung ako na lang mag-isa, wala na ulit. Huwag kang malungkot, Cesar. Ako nga ay malapit ng maubos at wala naman akong magagawa kung walang hahawak sa akin. Tingnan mo, kung hawak mo ako, nakasulat tayo ng mga letra. Tayong dalawa ang gumawa nun. Ibig sabihin, kaya mo rin. Tama ang kaibigan kong lapis. Kailangan ko lang magtiwala. Itutuloy ko lang ang pagsusulat. Practice pa. Tsaka lang, kakayanin ko to. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Cesar. Sa wakas ay nakasulat na ako. Salamat sa iyo, kaibigang lapis. Natuto rin ako. Salamat din sa iyo, Cesar.
Pero nalulungkot din ako na malapit ka nang maubos. Huwag ka nang malungkot. Ang mahalaga ay natuto ka na at nagkasama tayo. Unti-unting lumutang at nagliwanag ang mahiwagang lapis kasabay ng pagkaway nito. Paalam na sa iyo, Cesar! Paalam na, kaibigang lapis! Biglang lumakas ang ihip ng hangin at nabuo muli ang lapis. Masayang-masaya ang lapis. Hindi ko nga pala nasabi sa iyo na kapag natutong magsulat ang humawak sa akin, ay muli akong mabubuo. Ngayon ay hahanap akong muli ng batang hindi marunong magsulat upang aking matulungan. Lagi mong tatandaan, Cesar, ako ang iyong kaibigang lapis na nagsusabing laging ayusin, pagandahin ang iyong sulat. Oo, kaibigan kong lapis. Lagi kong tatandaan ang iyong mga payo. Cesar! Cesar! Gising na! Nakatulog ka kanina. Sorry po, Teacher Ana. O sige, heto ang lapis. Magsimula ka ng magsulat. Ha! Ang kaibigan kong lapis. O, mga bata, nakita niyo na? Kung may mga bagay na hindi nyo kayang gawin, huwag panghinaan ng loob. Sa pamamagitan ng tamang pagpapractice, maaari kayong maging magaling sa isang bagay. Maaari nyong makatulong si nanay, si tatay, si ate o si kuya sa paggawa ng mga bagay na hindi nyo pa kaya gaano gawin. At habang kayo ay lumalaki, matututunan nyo rin gawin ang mga bagay na ito ng mag-isa. Teacher Levin, dati, tinutulungan po ako ni Nanay tuwing maliligo. Pero ngayon, kaya ko nang maligo mag-isa. Teacher Levin, hindi pa ako gaano marunong magtali ng sintas ng sapatos ko. Tinutulungan naman po ako ni tatay gawin iyon. Pero nagpa-practice rin ako lagi para matuto akong magtali ng sintas ng mag-isa. Ang galing nyo naman, Pam at Sam! Mga bata, kayo, ano ang mga bagay na hindi nyo pa kayang gawin? Sino ang tumutulong sa inyo upang magawa ang mga bagay na ito? Bawat letra sa ating alpabeto'y may tunog. Sumabay sa awit ko nang malaman mo. Tuklasin natin ngayon ang letrang B. Ang tunog ng B ay B, 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 B. B, 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 baboy. B, B, bola. B, B, baso. B, B, bahay. Halika, bigasin natin muli. Ba 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 ba. Letrang B. Mga bata, subukin nga natin isulat ang malaking letrang B. Isa pa. Ganito rin ba ang malaking letrang B na nagawa ninyo? Magaling! Ngayon naman, subukin natin gumawa ng maliit na letrang B. Ulitin nga natin.
Ganito rin ba ang maliit na letra ng B na nagawa ninyo? Magaling! Pam, Sam, andyan lang pala kayo. Teacher Levin, halika. Sumama ka sa picnic namin ni Sam. Wow! Yan ba ang inihandang baon sa inyo ni Nanay? Opo, Teacher Levin. Tinulungan kami ni Nanay at ni Tatay ihanda ang mga ito. Sige, ilatag na natin ang mga baon nyo. Ito ang mga baon ni na Sam at Pam. May napapansin ba kayo? Iba-iba ang hugis ng mga ito. Sige nga, subukan natin pagsama-samahin ang mga magkapareho ng hugis. Pakwan at pongkan. Ito ay parehong bilog. Ang sandwich at pizza naman ay parehong hugis at sulok. Keso at biskwit. Parisukat naman ang hugis ng mga ito. Tsokolate at wafer. Parehas naman silang parihaba. Narito ang mga pagkain na hugis bilog. Tatsulok. Parisukat. At parihaba. Sigurado akong napagsama-sama ninyo ang mga magkapareho ng hugis. Dahil dyan, ito ang 3 stars! Oh, Pam, Sam, pwede na ba natin pagsalu-saluhan ng mga ito? Opo, Teacher Levin. Mukhang napakasarap ng baon na inihanda para sa amin ni Nanay at Tatay. Iba't iba pa ang kulay, hugis, at laki ng mga ito. Ano ang mga dapat nating tandaan pagkatapos kumain? Ililigpit po namin ang aming pinagkainan upang di na makadagdag sa gawain ni Nanay. Tama! Napakahusay niyo talaga! Isang masayang araw naman ng pagkatuto ang ating pinagsamahan. Ako si Teacher Levin, kasama sina Sam! At Pam! Magkita-kita tayo ulit bukas dito lang sa Kindergarten! Paalam!